Yun, Batang City Jail, 32. Yun, oh. Oh. Ang inabot ko, yung mayor si Muwit. Yun. Ang mayor ko si Omar, sa Sabdo, yung Muslim. Yo, saan po nagaling? At dahil lahat ang aking Facebook page nitong mga nakaraang araw, imbis na magmukmok at malungkot, magpapatuloy tayo. Kikilusan natin yan. Kaya merong isang tao na kauna-unahang nagtiwala sa akin sa pangalawang pagkakataon. Siya'y magbabalik. Atin siyang kapanayamin. Diba? Baka pwede magpakilala ka muli sa ating mga manonood. Ako pala si Jasper Estrada, nagmula sa Batang City Jail, 32 International. Saan ka ba nangulungan? Unang kulong ko dito sa Quezon City Jail. 2004 na masukan ako sa Sabdo. Ang tungkulin ko dyan, asintado rin. Bali, pangalawang balik ko, bumutas ako sa main. Ganun pa rin ang... Bali, asintado siya ng Quezon City Jail. Quezon City Jail. Pangungulungan mo, ano bang naging asunto mo dyan o kaso? Unang kaso ko dyan, homicide. Homicide. Attempted ba homicide kasi ipiyansa yan. Nakapiyansa ako. Bali, yun ang ikinapasok mo sa piitan. Oo, yun ang... Kaya ako... Kaso mo ron. Ayun. Ano ba naging partisipasyon mo sa laya noon nung hindi ka pa nangungulong? Yung buhay ko sa laya, maayos naman. Kaso lang, may mga tao talaga na sinusubo ka. Bata pa lang talaga ako, talagang pag sinabing away, nakikipag-basag ulo na ako, bata ako. Hindi dahil sa nauna ako, pinapapatrobol ako sa mga tropa rin. Sa kapatid ko, yung tanggol ko nandyan, nasa kanila eh. Siyempre. Kaya hindi maalis sa akin na mamasukan talaga ako balang araw. Kaya pinasok ko yung mundo ng pangungulungan talaga. Yung panahon kasi nun, nung ba't ako nakulong, yung nangyari sa akin. Nung araw kasi, nung time na pinasok ko yung landas na yun, may nakalaban akong tao. Yung tao na yun, napagtripan ako. Guardia yun, guardia. Pagtripan ako. Tapos nun, naharap ko ng inuman. Tinanong niya ako, ikaw ba si Jasper? Sabi ko, ako boss, sabi ko. Sabi niya, matagal na kitang hinahanap. Sabi ko, boss, ba't mo ako hinahanap? Nakaharap ko siya. Ngayon, hindi ko alam pala, may balak siya sa akin. Ngayong time na yun, tapos na yung inuman, umuwi na ako. Pagdaan ko dun sa mismong iskinita nila, nakabang na sa akin pala. Talagang nag-aantay na wala. Bigla akong sinapak. Pagsapak sa akin, ito, tumama dito sa kilay ko. Tumumba ako ganun. Ngayon tumayaw ako. Hindi ko siya binira doon kasi malapit doon sa amin, malapit doon sa kanila. Itinakbo ko siya sa labas. Pagtakbo ko sa labas, doon kami doon ko siya sinalubong. Kasi ayaw ko na time na magkakalabang kami, magkakagulo eh. Pamilya ko. Doon ko siya nilabas sa labas. Siningil mo. Oh, nagpahabol ako. Papatayin kita, Jasper. Tumakbo ako, kunyari. Pagtakbo ko ganun, mistap ako. Doon ko na sinalubong. Pag sapak ko na sa mukha isang beses, bumunot, may dala eh. Guardia pala. Pag bunot sa akin ng may dala, may gamit, issue yata. Nagagawang kami ngayon. Pag-agaw ko, natanggal yung pinakadulo, yung 45 na sinauna. Naawakan ko yung Puluhan na lang. Puluhan. Yun yung sinakal ko siya. Kinagat nga ako dito. Pinalo ko sa ulo ng baril. Puluhan. Pinalo ko ng labes bumagsak. Maswerte pa siya noon, may dala akong tinapay, hindi ko nabunot para putok yung ulo dito. 8 yung tahi. Maya-maya nandiyan na yung mga kamag-anak, may mga dalang utak, no? Lulusubin na ako.
Umatas ako ngayon. O, pag-ikot ko, kasi kinana ako eh. Aminin ko. Pag-ikot kong gano'n, nandyan na yung barangay tsaka pulis. Tinutukan ngayon ako ng Armalite. Tapos dumapa na ako. Diyan ako dinala sa 4. Pagdating sa 4, doon ako binanatan ng pulis. Pinasok ko sa loob. Ang kaso ko doon, attempted murder sa harapan. Wala yung tayo nun. Yun yung naging kaso ko rin. Isa sa naging kaso ko. Yun ang naging ano ng buhay mo. Marami rin talagang pangyayari na sinusubukan ng ng panahon eh. Kahit na nananahimik ka sa laya, nandyan yung mga tukso. Kaya sa panahon na to ngayon, kahit may mga ganyan, hindi ko pinapansin. Hanggang di ako napipitik ng ganun, nahayaan ko na lang. Wala rin patutunguhan. Totoo yun, kaibigan. Ilalagi lang natin yung oras at panahon natin sa pangungulungan. Eh, sa panahon yun, kailangan talaga lumagay na tayo sa maayos. Sa tahimik, pagdating sa mga ganyan. Kasi pamilyado tayo. Mas maganda, habang tumatanda, tumatahimik. Yun nga, Kalugar, baka pwede mo naman ibahagi sa amin at sa ating mga manonood na yung kwento ng pangungulungan mo. Yan. Ang kwento ng pangungulungan ko, unang pasok ko sa SAIS, Batasan. Diyan sa Batasan, 3 beses akong pumasok dyan. 1 beses ako nagmayor. Nagmayor. Ngayon, pangatlong beses ko, naibaya ko ng City Jail. Pagpasok ko dun sa City Jail, binanga. Talagang BCJ talaga yung pangkat ko kasi may kapatid din akong kilala sa Muntinlupa. Marami rin akong pagsubok na pinagdaanan. Unang-una, pagbago ka pa lang sa pamamangkat, talagang aabutin ka ng pagsubok eh. Siyempre, nandyan yung kailangan mo munang ipaglaban sarili mo. Tapos, kung ano yung pangkat mo, di ba? Tsaka yung respeto. Kailangan dala-dala mo. Number one yun. Respeto. Yun, sabi ko nga, kung siga ka sa laya, dapat maging siga ka rin sa loob. Pero yung pagkasiga mo sa loob, respetado. Kumbaga, dinumero ang bawat kilos. Naging asintado ako dyan, ang inaabot ko na mayores dyan, si Advincula, Joey. Joey Advincula. O, mayores yan. Ang mayor ko na si Omar. Pagbaba ni Joey naman, pagbalik ko ulit, si Muwit. Asintado ako dyan sa main, tsaka sa sub 2. Oo, parang ayaw mo rin mangulungan, pabalik-balik ka talaga, no? Nung panahon kasi nun, talagang Mabigat. wala pa akong pamilya eh. Okay. Oo, kung saan ako pumupunta sa mga tropa. Explore. Ngayon, pagpasok ko ng presinto, nakita ko si Tatay Nugit, Cesar Nugit. Pagpasok ko na ganun, naapakan ko pa. Sabi niya, nakilala niya ako. Si Estrada pala to eh. Yung tirador ng Lilac sa Laya. Ay, nakasampa sa akin si Nugit. Nakita uli kami sa Quezon City Jail, yun na yun. Tahimik lang ako sa Quezon City Jail. Siya nagkwento. Ano ba yung tsura ng kulungan ng City Jail niya? Ang itsura ng Quezon City Jail, 3 bahay ng BCJ dyan. Isang sub 2, isang 4, isang main. Tapos dito yung Sputnik, 2. Isang komando, bahala sa taas. Tapos square na. Mga abuso ba na nung ikay namasukan dyan? Wala akong dinana sa pang-aabuso kasi kapag nag-away kayo magkakausa dyan, talagang dadapa kayo. Bago ka munang maging siga dyan, kailangan mo munang tanggapin yung dumapa. Yan ang unang dyan. Nagaya ng nakipag-away ako sa kausa ko, tutukan kami. Suntok pa din yung tinira namin. Hanggang di dumudugo yung kamay mo, hindi kayo patitigilin. Pagkatapos ng suntok pa din, tatakalan pa kayo. Yun ang mga pinakaparusa niyo talaga sa Parusa talaga yan. Kailangan para yung mga kausa magtino at may matutunan na maganda. meaning ng pagiging asintado mo.
Ang pagiging asintado, hindi madali yan. Buhay na kasalalay dyan. Hindi buhay ko, kundi buhay ng bawat pangkat. Kasi kahit anong oras, pwede kang humandusay sa plaza. Kami ang tinatawag na asintado, laban ng riot. Kami yung nangunguna, kami yung isinasalang. Kagaya ng halimbawa, paglabas ng mayores sa brigada ng main, pupunta ng sub 2, kailangan mong eskortan yan. Eskortan mo yan kasama ng mga asintado. 5 kayo. Kailangan may dadaan mo siya sa kalapang pangkat na walang galos, walang sukat, walang sugat. Kasama ka doon. Kasama ako dun. Yan ang mga iniingatan namin number 1, na magalusan yung mayores at mayor. Yung pala ang pagiging ng kasintado nyo. Tsaka paghatid mo dun sa kabilang brigada, babalik ka ngayon. Ang maghahatid dyan yung asintado naman dun sa kabilang brigada. Ibang naman yun, asintado naman yun. Sa 3 bahay namin, may mga asintado dyan, nakasalang. Okay. Tsaka ang buhay ng asintado, hindi rin basta-basta. Hindi ko mo sinalang ka sa asintado, siga ka na. Respetado kami, asintado. Alam na ng mga kakusayan at kalabang pangkat ng mga asintado. Hindi lang yung iniingatan namin yung mayores, hindi lang yung mayor, maging mga magulang at mga kakusa lahat. Palang ibig sabihin ng pagiging asintado mo. Yung pagiging asintado mo, ikaw ba'y nakaranas ng talagang laban? Nakaranas na ako. Yun yung time na paglagari namin sa plaza, umakyat kami sa taas. Biglang bibiritin yung mayores namin. Ayun. Niyakap namin ng asintado, tinira. Pag tira ko kalas, pasok ng brigada, baba. Talagang Kasi doon kailangan segundo lang, alisto ka. Tsaka yung mata mo kailangan talagang dinumero galaw. tama. Hindi basta-basta. Pag tira kalas, alam mo na may lalapit eh. Kalas tira, pasok. Maingat, kailangan. Maingat ka talaga. Nandun yung time na naawat na ng empleyado. Ingatan mo Muntik talaga na- yung mismong ine-escortan mo. Yung talaga ang pinaka-best. Tsaka nung last call eh, muntik na ulit mapalaban nung panahon ni Joey, Bincula. O sige nga tayo. Pagbaba niya ng brigada main, pupunta ng subdo. Yung isang pangkat nandito, sa alay ng mga ay nakausog na sa plaza. May higaan lahat yan. Naiusog lang, tumayo ka agad yung mga asintado. Nagharapan ngayon kami. Siyempre nandito yung mayores eh. Kadigtigan. Nagtingin na lang muna. Kumbaga girian. Oo, kasi nandiyan yung mayores namin eh. Nagkagirian lang. Tapos si mayores pinapasok mo sa muntik lang. Muntik. Ikot yung mga asintado ron, hindi basta-basta rin eh. Kumbaga isa lang ang gumalaw. Gulo na. Mata sa mata lang ang doon. Basta pag nakita na mata sa mata, alis ka dapat. Palang Hindi rin basta ang buhay ng asintado. Kahit anong oras, pwede akong mamatay. Kahit anong oras, pwede ko ala yung buhay ko, alang-alang sa mga kakusa. galing. Burda mo sa katawan mo. Ikaw ba isa sa mga napaglaruan? Itong tattoo ko, marami kasing mga pag nasa laya ka na, marami silang katanungan. Kung bakit daw yung mga nakukulong ay maraming tattoo. Ang ginagawa daw sa loob, pinaglalaruan. Subukan nilang pumasok sa kulungan para malaman nila, masasagot nila yung tanong nila. Itong tattoo ko na to, talagang sa buryong to. Dala ng pagka-lungkot at Hindi madami ang tattoo ko May mga pangalan na kasampa dyan. May impacto ko dito. Ayun. Isang bad boy, tatlong impacto. Kasi 4 boys kami. Yan lang talaga. Tsaka dito, sa bahay. Meron din ako dito. Pero hindi naman dun kung nakulong ka, tatatuan ka pag lalaruan ka. Ang importante dyan, may buo ka. Buo ang inaano dito, yung buo mo talaga dala mo eh. Basta may buo ka kahit wala kang tattoo, okay lang. Kasi yung iba kaya nakakapagtattoo ng marami, gawa ng buryong. Gusto nila yun kahit sa mga naging reason mo, kaya dumagdag din. Oo. Diba? Na dumami siya, o talagang Yan yung mga tattoo ko. Para sa likod yan. Gawa na rin ng buryong, kaya minsan... gawa ng buryong Kasi isa sa mga nangungulungan is yun talaga.
Yung hindi naman talaga na sabihin pinagdalaruan. Hindi po totoo yun. Siya rin pong nagpapatunay ito, kalugar natin, na pangkatan niya yung BCJ 32. Paparami ng tattoo niya, hindi po yun totoo. Dala po ito ng buryong. Dala po ng buryong. Kaya po siya nagpatato ng ito. Buryong ako minsan. Yung mga nakikita ko na presko sa loob ng shelda namin. Sinusubok ko. Pinipitik ko. Pag pitik ko at kung pumalag, banata na yan. Dadapa at dadapa ka talaga pag nagbanatan kayo. Ganun ang number 1 na minsan buryong. Tatanggapin mo na lang talaga. Tatanggapin ko kasi inano ko eh. Oo. Nagkamali ka eh. Oo, nagkamali Kumbaga sa ano, ako. yung talagang dinaan mo na lang doon sa ganun. Para... Minsan, naisip ko pag buryong ako, gawa ng wala kang dalaw. Yan, gawa yan. Una, tapos nalulungkot ka. Ayan. Oo. Nabuburyong ako. Tapos na ano ko yung naalala ko yung mga ano, yung ginagawa ko niyan, nalakad ako. Pipitik ako ng ano. Hindi naman sa inaano ko yung kakosa. Kumbaga parang buryong ako. Yung mga makukulit. Titignan ko kung kasa. Pag kumasa, upakan yan. Nandyan yung naranasan ko na suntok pader nung araw. Suntokin niya yung pader. Hanggang sa dumugo ang kamay niya. Eh, siguro, sabi ng mga matataas na nanungkula, matapang ka ba? Sige nga, subukan mo nga ito. Basagin mo nga itong pader na ito. Parang gano'n, ano? Sa loob, maraming matapang. Basta makaya mo dumapa. Maraming matapang sa loob. Napagdaanan mo bago ka naging asintado. Marami, may pinagdaanan. Hirap, siyempre. Saka, bago ako maging asintado, may iba akong obligasyon dyan. Dati ako manggugupit. Pagpasok ko dyan, hindi ako nagsasalita eh. Tahimik ako. Nakilala ko ni Cesar Nugit. Sabi ni Cesar Nugit, Estrada to, balikbayan yan eh. Tirador ng Quezon City yan. Doon nagulat yung, diba, yung hepe ng Maynarya, ng mga asintado. Ay, yun pala, isa lang natin sa asintado yan. Doon nila ako nakilala, sinalang. Ako kasi sa loob, hindi ako presko eh. Kung saan yung brigada ko, kung saan yung kubol ko, doon lang ako. Pag gusto ko lumabas, lalabas ako. Pag gusto ko magkape sa labas, ano ako. Bali, naging balikbayan ka. Balikbayan ako eh. Oh, nakakilala ka ng dati mong... Mga dati kong magugulang na rin, mga galing na rin na iwahe. Oo. Kasi sa presinto, Doon nila naalaman na ikaw... kilala nila ako sa laya. Kinuha ka nilang... Sabi so, sintado to, bera doon ng laya to. Sabi. Totoo naman kasi nagkasama kami yan. Patungkol sa pagkain or rancho ng Bilibid. Ang rancho dito sa Quezon City Jail, maayos naman. Binibigay dyan, isang takal na bigas, yung sakap, noodles, ahatiin mo yun. Pang tanghali, pang gabi. Kapag may kasalo ka naman, hati-hati kayo dun. Halimbawa, 5 kayo. O to 5 rin yung rancho nyo. Salang natin yung yung 2 kalahati. Bukas natin na gabi yung panggabi natin yung 2 kalahati. Pagsasaluhan yun. Nandiyan yung bigas tapos bibigyan ka ng isda, halimbawa isda. Tag-iisa kayo, kalahati pag malalaki. Okay naman. Bali, hilaw na ibibigay sa inyo. Hilaw. May tagaluto din kami. Ayun. Kasi meron kasi, di ba, yung iba, talagang pagka-rancho. Rancho! Ito na, meron tayong ranchero na pupunta sa kitchen para... Doon na yun sa malayo. Doon na yun may mga ganun. Ayun. Bali sa inyo, yun lang ang talagang... Hilaw mo matatanggap at kayo mo yung magluluto. Ayun. Kung may tagaluto ka, yun, papaluto mo. Sitwasyon ng tarima nyo about sa mga bagito, baguhan. Ano bang nagiging nila dyan? Doon naman, sa tarima na yung tinatawag, kubol, kapag bagong pasok ko lang halimbawa at may ganyan ka, kukunin ka ng mga kasalo. Pagsasaluhan ko, dito ka na, ako sa, ganun. Siyempre may parating ka eh. Dadaling ka nila sa may kubol nila. Kasi nung araw yung kubol pinagagawa yan eh. Kung may pera ka talaga. Pero kung may, halimbawa, may obligasyon ka naman, halimbawa, asintado, may kanya-kanya kami tulugan. Yung mga wala naman, minsan sa sobrang dami na rin ng preso talaga, sa basilyo na lang natutulog. Malinis ang basilyo. Tiles siya.
tabi-tabi kayo dyan. Tapos kung may sapin ka, latag mo. Tabi-tabi kayo. Tabi-tabi talagang nasa sardinas. Hindi ka mag-VIP. Pag ano ka, VIP ka. Ano, meaning ng pagiging ano mo, VIP mo, kailangan may pera ka talaga. Pero pinasok na nila ng gano'n, kailangan nilang matiis. Namasukan ka eh. Hindi ka na pwedeng mamili na sabi mo, tutuwa mo sa akin ng electric fan, kailangan mo hindi. Doon naman sa brigada ng main, ayos naman, may hangin. May electric fan na malaki, may TV kami. Talaga maayos naman yung ano. Magpapaligo sa buyon. Yung buyon nyo ba malinis or ano? Ang buyon namin malinis. Kasi unang-una, mayroong tagapamahala niyan. Yung tinatawag na bantay buyon. Yo. Siya ang tagapangasiwa dyan ng kalinisan. Duty. Naka-duty yan, duty yan. Ngayon, pag maliligo ka, pipila ka. Pila yan. Ngayon, pag meron ka namang katungkulin, meron naman paliguan din sa amin. May asintado, ito paliguan. Diyan ka. Bukod yung may Bukod yun. doon. Ngayon, pila-pila ka. Ngayon, may bantay buyon dyan. Yan yung tagapangasiwa ng halimbawa, may kalat. Pag di maayos yung pagpaligo mo, takal ka. Tatakalan ka. Ano yung mga sobrang tubig o kailangan isang balde lang o kalating balde lang? Walang balde dun. Ano dun? Kala mo swimming pool. Naka-tiles yun. Doon na bumubuhos. Tatabo ka lang. Butubad ka dun, tatabo ka. Bawal mong talunan yung kala mo, nasa swimming pool. Kung sa swimming pool ka, sigurado takal ka. Bawal dun. Kailangan malinis yung ano. Kaya nga may tinatawag na bantay buyon. Yan. Kumakalat ng mga sakit-sakit doon Ikaw ba nakaranas ng gano'n? Mga tawagin, rumbo-rumbo. Oo, nakaranas ako niyan. Isang beses dito, tinubuan ako ng rumbo-rumbo. Yung rumbo-rumbo na yan kasi nasa sayo yan Kung malinis ka sa katawan mo, hindi ka tutubuan. Lagi ka naliligo. Ako, maya't maya, pag mainitan ako, pasok ako ng buyon. Ligo. O labas, ligo. Yan talagang sakit ng rumbo-rumbo kapag panahon ng tag-init. Andiyan yung masikip, di ba? Singaw yun singaw. Hindi mawawala yan Wala bang sumisigaw minsan doon yung sa sobrang dami niya ng sakit? Wala bang sumisigaw? Talaga. Meron naman talaga dumadaing. Kasi ang rumbo-rumbo, malilit na pigsa yan Masakit yan. Minsan tutubuan ka kung saan-saan yan. Talagang masakit. Kasi mga iba sa ulo. Time dyan na, lalagnatin ka rin. Baka yan, kamamatay mo. Pero bago yan, pag malala na, inaakit na ng infirmary yan. Pinapacheck up na. Pinagagamot na talaga. Pinagagamot, binibigyan ng gamot ng para maagapan. Pang wet po mo, nadaanan na ba ng yan? Yan naman, nasa pagkatao mo yan Kung ibibigay mo yung palasinsingan mo, di ba? Yun. Talaga. Hindi pa pwede. Ako na tira daw sa laya pagdating sa bilibid, kaganunin. Merong mga ganyang nangyari. Yun halimbawa na wala ka pang alam sa pangungulungan, may mga abusado rin na pero yan, nahatulan din yan, balang araw. Pagpasok mo, aalagaan ka. Ibibigay lahat ng gusto mo. Bibigyan ka ng kape, bibigyan ka ng tinapay, bibigyan ka ng shampoo, sabon, Colgate, bibigyan ka ng pera. Pero hindi mo alam, yung katabi mo na yun na mga kausa o taiman din na kosonada ka. May kapalit pala yun. Oo, dalawang pagkatao niya. Pwede siyang mambabae, pwede siyang manlalaki. Binabae. Yan ang tinatawag dyan. Depende naman sa kanya kung ibibigay niya ba o ipaglalaban niya sarili niya Pero may kaparusahan sa amin yan. Kung sinasabi nila na pepersahin ka, hindi totoo yan. Walang persahan. Walang persahan. Hindi totoo yan. Kasi bago ka pumasok sa bilibid, may magdakarta kung tawagin. Kailangan mo itatak sa isip mo yan. At gampanan mo, ang tatak na yan. Ang bawat patakaran na yan. Once na hindi mo ginampanan yan, patakaran na yan, at hindi mo sinunod, may katumbas na parusa yan. Pero kasi, Bosyo, na minsan talagang ikinakasal po sa panakal. Yun ang tinatawag na yung mayroong babaeng bakla kung tawagin. Yan, oo. Kinakasal po yun sa balila, sa panakal.
Yun, pag kinasal sila, ikaw lang mismo ang pwedeng gumalaw dun sa Kumbaga, asawa mo yun. asawa mo. Asawa. Hindi pwede nang galawin na iba. Hindi pwede yun. Ano yun, sagrado po yun, sagrado. Sagrado yan. Para sa mga hindi ano dyan sagrado po yun. Kaya yung mga kausa namin, mga bakla, talagang itinuturing na prinsesa sa loob ng bilibid yan. Ginagalang. Princess. Ginagalang. Prinsesa. Mabango. Pag may asawa na, hindi mo na pwedeng asawain. Kasi alam mo na paglalagyan mo. Balang sa palitan. Basta merong ano dyan, kamatis, no? Tagbugos. Kamatis. May tunog. Ano magiging mensahe mo payo sa kanila? Ang masasabi ko lang, para sa mga kabataan ngayon, para sa kapakanan nila, yung mga sinasabi ng magulang sa kanila, sundin nila. Kasi kung di sila susunod at maliligaw sila na landas, tatahakin nila yung buhay ng kulungan. Hindi madali yun sa pangulungan, lalo't bata ka pa. Meron ako nakipapansin minsan yung mga kabataan ngayon, parang gustong pasukin yung lundas ng bilibid. Minsan may time na may nakausap na ako, sinabihan ko siya, tama na yung maging siga-siga ka dito sa laya, pero wag mo nang subukan na pumasok ka sa loob. Dahil lahat ng yan mawawala. Sabi ko ngayon. Kaya mapapayo ko sa mga kabataan ngayon, pumunta sa tamang landas. Huwag masyado mapupusok, mga Huwag mapusok. Kiddy meals, ha? Huwag masyado mapupusok. Mahirap. Oo, panahon yun, parang napapansin ko maraming mapusok na kabataan. Sobra. Kaya hanggat maaari, mga kiddy meals, lumagay daw tayo sa ayos. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, huwag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, kay Mayor Enan, kay Tol Jasper Estrada, pagpalain po kayo ng buong may kapal. Peace out! Saan punta galing? Jasper Estrada, Batang City Jail, Asintado.